Isang mapagpalang umaga po sa ating lahat, mga brothers and sisters. Ang lahat po ay inaanyayahang magsitayo para sa ating panimulang panalangin. Mga kapatid, ituon po natin ang ating puso at ating isipan sa ating panalangin sa nag-iisa nating Panginoon. Mga kapatid, siyasatin natin ang ating mga puso kung ano ang nilalaman nito at ating ibulong sa ating Panginoon. O Amang banal na makapangyarihan sa lahat, na mailikha ng langit at lupa. Tunay nga pong napakabuti niyo, aming Ama. Ikaw na nagbigay ng buhay sa bawat isa sa araw pong ito. Ikaw na nagkaloob ng kalakasan. Ikaw na nagbigay ng kapahingahan. Ikaw na nagbibigay sa lahat ng aming pangangailangan. Ikaw na nagpapagaling sa lahat ng aming mga karamdaman. Inaanyayahan ka namin sa oras pong ito. Lukuban mo kami ng iyong banal na Espiritu at samahan sa gawaing ito upang ang lahat sa amin makapagpuri at makapagpasalamat at sampalatayanan at sambahin ka sa nag-iisa mong pangalan. Aming Ama, hinihiling po namin sa oras pong ito na lagi mo pong gagabayan ang taong gagamitin mo na magpapahayag ng iyong salita. At ang salita pong ito'y manahan sa aming mga puso't isipan at aming maipamuhay. Ama, taos puso po kaming humihingi ng kapatawaran sa lahat ng aming mga pagkukulang at mga pagkakasala. Mga pagkakasalang minsan ay aming sinasadya't kami nangangatwiran pa na kami ay tao lamang. Ama, napakabuti mo. Dahil sa kabila ng aming mga kahinaan at sa kabila ng aming mga kasalanan, patuloy mo kaming binibiyayaan ng aming mga pangangailangan sa pang-araw-araw naming pamumuhay. Idinadalangin ko rin po, Ama, ang lahat ng tutugtog, aawit, Panginoon, magpupuri sa iyo, pagpalain mo po silang lahat, kasama ng aming mga usher. Gayun din po, Ama, ang lahat po ng naririto, tunay nga pong sumasampalataya sa iyo, pagpalain mo. Gayun din ang aming mga kapatid na patungo pa sa bulwagang ito. Gabayan mo po silang lahat, Panginoon, nang sama-sama po kaming makapagpuri at makapagsambat, makapagpasalamat sa lahat, Panginoon, ng iyong kabutihan sa bawat isa sa amin. Idinadalangin ko rin po ang aming mga pastor o ang aming pastor, Panginoon, na nasa lugar ng Mindoro, kasama ng aming mga elders. Gabayan mo po sila at ingatan sa kanilang pagbalik dito sa bayan ng Tagaytay upang sila, Panginoon, ay patuloy nga pong makapaglingkod at makasama namin. Sa iyo din po namin, Ama, ipinagpapasalamat ang lahat ng biyayang ipinagkakaloob mo sa araw-araw ng aming buhay. Maraming pong salamat. Ano man po ang aming mga kahinaan, karamdaman, bigyan mo po kami ng kalakasan at kagalingan. Ama, marami pong salamat. Dahil tunay nga pong napakabuti mo. Dahil sa pagkakaloob mo ng iyong bugtong na anak, ang lahat ng aming kasalanan ay nagkaroon ng katubusan at kami napangakuan pa ng buhay na walang hanggan. Marami pong salamat. Sa iyo po namin ipinagkakatiwala ang aming buhay. Kumilos ka sa amin at samahan sa araw-araw, Panginoon, ng aming pamumuhay. Ingatan mo rin po at gabayan ang mga anak namin, Panginoon, na nagsisipag-aral. Hubugin mo sila, Panginoon, na may pagsunod sa iyo at pagtitiwala. Marami pong salamat dahil naniniwala kami na parati kang nariyan at di mo kami pababayaan. Marami pong salamat. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Isang mapagpalang umaga po sa ating lahat at syempre pakibati po ang ating mga katabi ng Happy Lord's Day. Ayan, muli tayo ay magtitipon upang magsama-sama, upang ibalik ang pagsamba at papuri sa ating Panginoon. Naniniwala ba kayo na ang ating Panginoon ay kasama natin ngayong umaga?
Ayan. Amen. Palakpakan natin ang ating Diyos. Palakpak na dinig hanggang langit. Tunay nga ang Panginoon ay dakila sa lahat. Tunay nga ang Panginoon ay lagi nating kasama at patuloy na tayo ay binibiyayaan niya araw-araw. Di ba? Sabi sa salita ng Diyos, sa Psalms 136 verse 1 to 3, purihin si Yahweh sa kaniyang kabutihan, pag-ibig ay tunay, laging tapat at kailanman. Pinakadakilang Diyos ng mga Diyos ay pasalamatan, pag-ibig ay tunay, laging tapat, kailanpaman. Verse 3, ang Panginoon ng mga Panginoon ay ating pasasalamatan, pag-ibig ay tunay, laging tapat, kailanpaman. Naniniwala ba kayo na tunay at tapat kailanpaman ang ating Diyos na buhay at hindi nagbabago? Amen? Kaya ngayong umaga, wala tayong gagawin kundi iba rin ang papuri, pagsamba, pagdakila at pagwalhati sa tunay at nag-iisang Diyos na buhay. Ikaw ang hari ng mga hari. Mataas na palakpak para sa ating Diyos. Palakpak na dinig hanggang langit. Banal na Espiritu, umagita ka, Lord, sa aming gawain ito. Samahan niyo kaming umawit at umindak sa presensya ng ating Panginoon. May bagong kagalatan. Ang tanging mananatili ang iyong sinabi. Sa kataas-taasan, ikaw pa rin ang hari. Dahilan kailanman di mahihigit.
mahihigitan. Ang ngalan mo ay kaligtasan ko. Ang iyong kaharian ang aking adhika. O Diyos na langit ko'y maghari. Dakila ka aming Diyos, hindi ka magbabagong nilaman. Tunay kang tapatas sa aming mga buhay. Ang iyong kaharian, ang aking adhika. O Diyos na langit ko'y maghari ka. Surihan ako dito sa lupa, tulad ng sa langit. Sa iyo ang kaharian, kapangyarihan at kalwalhati. Sundin ang loob mo dito sa lupa, tulad ng sa langit. Sa iyo ang kaharian, sa iyo ang kaharian, kapangyarihan at kalwalhati. Sundin ang loob mo dito sa lupa, tulad ng sa langit. Sa iyo ang kaharian, kapangyarihan at kalwalhatian. Sundin ang loob mo dito sa lupa, tulad ng sa langit. Sa iyo ang kaharian, kapangyarihan at kalwalhatian. Dakila at kailanman di mahihigitan. Ang ngalan mo ay kaligtasan ko. Ang iyong kaharian. Yes, Lord. Salamat, Panginoon. Tunay kang tapat ka. Salamat sa iyong pag-ibig at pagmamahal. Awitan natin ang ating Diyos. Mataas na tinig sa ating Panginoon. Ang ngalan mo ay kaligtasan ko. Ang iyong kaharian, ang aking adhika. O Diyos na langit ko'y maghari. Dakila at kailanman di mahihigitan. Ang ngalan mo ay kaligtasan ko. Ang iyong kaharian, ang aking adhika. O Diyos na langit ko'y maghari ka. Maghari ka, aming Diyos. Tunay kang tapat, kailanman. Mataas na palakpak sa ating pag-iisang tunay na Panginoon. Patuloy po natin awitin ang ating Diyos na buhay. Yes, Lord.
papuri kay Yahweh, Yahweh, Yahweh. Sa lahat ng oras, sa bawat araw, pinupuri at sinasamba. Ikaw ang tunay na Diyos, Hari ng mga hari, tapat kailanman, hindi nagbabago. Ikaw ang tunay na Diyos, Hari ng mga hari, tapat kailanman, hindi nagbabago. Si Yahweh ang ating Diyos. Pagpapala'y bumubuhos na Yahweh, Yahweh, sa ngalan niya'y may kagalingan. Yahweh, Yahweh, Sa Kanya'y may tagumpay. Yahweh, Yahweh, Isigaw ng lahat ng nilalang. Yahweh, Yahweh, Pagpapala'y bumubuhos na Yahweh, Yahweh, sa ngalan niya'y may kagalingan. Yahweh, Yahweh, Sa Kanya'y may tagumpay. Isigaw ng lahat ng nilalang. Ikaw ang tunay na Diyos, Hari ng mga hari, tapat kailanman, hindi nagbabago. Ikaw ang tunay na Diyos, Hari ng mga hari, tapat kailanman, hindi nagbabago. Ikaw ang tunay na Diyos, Hari ng mga hari, tapat kailanman, hindi nagbabago. Ikaw ang tunay na Diyos, Hari ng mga hari, tapat kailanman, hindi nagbabago. Si Yahweh ang ating Diyos. Si Yahweh ang aming Diyos. Si Yahweh ang aming Ikaw ang aming Diyos sa lahat ng bagay. Salamat, Panginoon, na kami ay nandito upang Ikaw ay sambahin at papurihan. Lord, Ikaw ay aming iniimbitahan sa umagang ito. Banal na Espiritu, iparanas mo sa amin ang iyong pagmamahal, ang iyong pag-ibig, na kailanman ay hinding-hindi na uubos. Salamat, Panginoon, sa iyong patuloy na pagpapala na aming nararanasan. Pagabat kami may pagkukulang sa iyo, Panginoon, Ikaw ang tagapununoon. Hayaan mo kaming lumapit sa iyong kaharian ng buong buo upang Ikaw ay paglingkuran. Salamat, Panginoon, na nandito kami may lakas upang Ikaw ay aming dakilain. Patuloy po nating sambahin ang ating Diyos. Damhin po natin ang Kanyang presensya. And let's continue to worship our God this morning. Yes, Lord. Thank you, Jesus, that you are amazing God. Yes, Lord. Jesus, God's righteousness revealed, the Son of Man
redemption sacrifice, now glorified, now justified, His kingdom comes, and this kingdom will know no end, and its glory shall know no bounds. For the majesty and power of this kingdom King has come, and this kingdom's reign, and this kingdom's rule, and this kingdom's power and authority. Jesus, God's righteousness revealed. Let's continue to worship our God. Jesus, the expressions of God's love, the grace of God, the word of God revealed to us. Jesus, God's holiness displayed, now glorified, now justified, His kingdom come, and His kingdom will know no end, and its glory shall know no bounds. For the majesty and power of this kingdom's King has come, and His kingdom's reign, and His kingdom's rule, and His kingdom's power and authority. Jesus, His righteousness revealed. Lord, let's sing to our God. Jesus, the expressions of God's love, the grace of God, the word of God reveals to us.
Papasok po tayo sa kanyang kaharian. Jesus. And His kingdoms reign, and His kingdoms rule, and His kingdoms power and authority. Jesus, God's righteousness revealed. And this kingdom. And His kingdom will know no end, and its glory shall know no bounds. For His majesty and power, all these kingdoms He has come. And His kingdoms reign, and His kingdoms rule, and His kingdoms power and authority. Yes, Lord. Jesus, For the last time, let's God's continue. righteousness revealed. And His kingdom. And His kingdom will know no end, and His glory shall know no bounds. For the majesty and power, all these kingdoms He has come. And His kingdoms reign, and His kingdoms rule, and His kingdoms power and authority. Jesus. Jesus, God's righteousness revealed. Ikaw lamang ang aming Panginoon, ang tunay at tapat, mataas na palakpakan. Yes, Lord, palakpak na dinig hanggang langit, at ang lahat ay sumigaw ng Hallelujah! Thank you, Jesus! Thank you, Lord! Yes, Lord, sa iyong papuri at pagsamba, ang lahat ay magsabi ng Amen and Amen. Our first reading from the Old Testament is taken from the book of Isaiah, chapter 61, verses 1 to 4. And for this reading, we will read it responsively. Mauna ang mga lalaki at susunod ang mga babae. Simulan na po natin. Mga lalaki, ang Espiritu ng Panginoong Diyos ay nasa akin, sapagkat hinirang niya ako na mangaral na magandang balita sa mga mahihirap. Sinugo niya ako para aliwin ang mga sugatang puso at para ibalita sa mga bihag at mga bilanggo na sila'y malaya na, mga babae. Sinugo rin niya ako para ibalita na ngayon na ang panahon na ililigtas ng Panginoon ang kanyang mga mamamayan at parurusahan ang kanilang mga kaaway. Sinugo rin niya ako para aluin ang mga nalulungkot sa Zion, nang sa ganoon, sa halip na maglagay sila ng abo sa kanilang ulo bilang tanda ng pagdadalamhati, maglalagay sila ng langis o ng koronang bulaklak sa kanilang ulo bilang tanda ng kaligayahan. Sila'y magiging parang matibay na puno na itinanim ng Panginoon. Kikilalanin silang mga taong matuwid na ikaluluwalhati ng Panginoon. Sabay-sabay po tayo. Muli nilang itatayo ang kanilang mga lungsod na matagal nang nagiba.
all my pride. Forbid it, Lord, that I should boast, save in the death of Christ my God. All the vain things that charm me most, I sacrifice them to His blood. See from His head, His hands, His feet, sorrow and love from mingled down. Did there such love and sorrow meet? Or thorns compose so rich a Love so amazing, so divine, demands my soul, my life, my all. Love so amazing, so divine, demands my soul, my life, my all. Our reading from the New Testament is taken from the book of Luke chapter 4 verses 14 to 21. We will be reading it in chorus, sabay-sabay po tayo. Bumalik si Jesus sa Galilea na taglayang kapangyarihan ng banal na Espiritu. Kumalat sa lahat ng lugar doon ang balita tungkol sa Kanya. Nagturo siya sa mga sambahan ng mga Hudyo at pinuri siya ng lahat. Umuwi si Jesus sa Nazaret sa bayang kinalakihan niya. At katulad ng nakaugalian niya, pumunta siya sa sambahan ng mga Hudyo sa araw ng pamamahinga. Tumayo siya upang bumasa ng kasulatan. Ibinigay sa kanya ang aklat ni Propeta Isaias. Binuksan niya ito at pagkakita sa bahagi ng kasulatan na kanyang hinahanap, binasa niya ito na nagsasabing, "Sumasa akin ang Espiritu ng Panginoon, dahil pinili niya ako upang ipangaral sa mga dukha ang magandang balita. Sinugo niya ako upang ipahayag sa mga bihag na malaya na sila,
at sa mga bulag na makakakita na sila. Sinugo rin niya ako upang palayain ang mga inaapi at ipahayag na dumating na ang panahon ng pagliligtas ng Panginoon. Pagkatapos, ibinilot ni Jesus ang kasulatan at isinauli sa tagapag-ingat nito. Umupo siya para magsimulang mangaral. Nakatingin sa kanya ang lahat ng naroon. Sinabi ni Jesus sa kanila, ang bahaging ito ng kasulatan ay natupad na sa araw na ito habang nakikinig kayo. Purihin ang Diyos. Tayo po tayo, mga kapatid. Pwede bang palakpakan natin ang Panginoon, our unseen guest this morning? Hallelujah. Taas po natin ating kanang kamay at sambitin natin ang pananalig natin sa salita ng Diyos. Sabihin natin, ang salita ng Diyos nagliligtas. Ang salita ng Diyos nagpapagaling ng sakit at karamdaman. Ang salita ng Diyos nag-aayos ng buhay. Ang salita ng Diyos nagbibigay ng pag-asa. At ang salita ng Diyos nagpapala. Sabihin natin, today, I receive the blessings in the Word. One more time. Today, I receive the blessings in the Word. In Jesus' name, Amen. Purihin ang Diyos. Makiisa po kayo sa pagbasa ng salita ng Diyos na matatagpuan sa aklat ng Mateo, Kapitulo 5, talatang 3 hanggang 12. Mapalad ang taong inaaming nakukulang sila sa Diyos dahil makakasama sila sa kaharian ng Diyos. Mapalad ang naghihinagpis dahil aaliwin sila ng Diyos. Mapalad ang mga mapagpakumbaba dahil mamanahin nila ang mundo. Mapalad ang mga taong ang hangad ay matupad ang kalooban ng Diyos dahil tutulungan sila ng Diyos na matupad iyon. Mapalad ang mga maawain dahil kaaawaan din sila ng Diyos. Mapalad ang mga taong may malinis na puso dahil makikita nila ang Diyos. Mapalad ang taong nagtataguyod ng kapayapaan dahil tatawagin silang mga anak ng Diyos. Mapalad ang dumaranas ng mga pag-uusig dahil sa pagsunod nila sa kalooban ng Diyos dahil makakasama sila sa kaharian ng Diyos. Mapalad kayo kung dahil sa pagsunod ninyo sa akin ay iniinsulto kayo, inuusig at pinararatangan ng masama. Ganon din ang ginawa nila sa mga propeta noong una. Kaya magala kayo dahil malaki ang gantimpala ninyo sa langit. Let's bow down our head and we will pray. Hallelujah. Lord Jesus, salamat po sa iyong mga salita. At sa pagkakataong ito, bago kami dumako sa pag-aaral ng iyong mga salita, hinihiling po namin na search our heart. At kung sakaling mayroong mga iniquities na makita po kayo sa bawat isa sa amin, lalo tigit sa akin, Lord, hinihiling ko, I allow the fire of the Holy Ghost na ito'y makonsume. At sa gayon ay makatayo kami ng taglay ang kabanalan. Patawad po sa aming mga pagkakasala, naisip, nasalita at nagawa. Thank you, Lord, that you are our mediator to the Father. Thank you, Lord, for your saving grace. Salamat sa pagkakataong ito na kami ay sama-sama magkakapatid na tinipon mo para
makatanggap ng kaaliwan sa iyong mga salita. Maranasan namin ang kapangyarihan ng iyong mga salita at ang paghahari mo sa aming buhay mula ngayon at pagpakailanman. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Purihin ang Diyos. Batiin natin ang bawat isa. Sabihin natin, Happy Lord's Day, brother. Happy Lord's Day, sister. Hallelujah. Purihin ang Diyos. May bagong kapatid tayo. Welcome, brother. Welcome back. Sige, maupo na kayo. Purihin ang Diyos. Kamangha-mangha na kanina sa ating first reading at maging the second reading ay nabanggit yung Isaiah chapter 61 and then Luke 4, iisang ibig sabihin noon. At yun ay sa kalagitnaan ng ating pag-aaral ay mababanggit ko rin dito. Talagang talo pa ang pinagtiyap pag ang Diyos ang nagkaloob ng pagpapala o anointing sa kanyang mga salita. Ang Ebanghelyo ni Mateo na ating pag-aaralan ngayon mula sa Kapitulo 5, talatang 3 hanggang 12 ay bahagi ng sermon ng ating Panginoon sa Mount of Beatitudes o doon sa bundok. No? Itaas ito ng Galilea. At ito'y tinatalakay dito, pumula chapter 5 ng Mateo hanggang 7, ay patungkol ito sa mga katangian ng mga taong kabilang sa kaharian ng Diyos. At ang pag-aaral natin ngayon, natatangi sa Kapitulo 5, talatang 13 hanggang 12, ay tungkol sa mga bagay na matuklas natin ang mga pagpapalang inilaan natin ng Diyos and what it means to be ay followers of Christ. So, ang happiness ng tunay na Kristiyano ay hindi nakasalalay sa mga happenings or circumstances na nangyayari sa ating kapaligiran. Halimbawa, sa mundo, pag may happenings, pag mayroong mga ginaganap na pangyayari, mayroong happy sila. Pero sa kingdom of God, ay kakaiba ito. Ang circumstances ang nagpapaikot pag nasa mundo ka. No? Pero dito, Jesus taught us that the source of real and lasting happiness ay hindi matatagpuan dito sa mundo. Higit sa lahat ay sa kanyang turo tungkol dito sa Beatitudes o sa mga pagpapala. At yan ang ating pag-aaralan ngayon. The word Beatitudes comes from a Latin word or Latin term meaning blessed or happy. So ang Beatitudes ay isang Latin na salita na ang ibig sabihin ay blessed or happy at asalin sa Pilipino ay isang mapalad o mga pagpapala. So ang ating Panginoon ang dakilang guro na siya ang maitangan ng manual ng ating buhay. Sa Kanya rin nagagaling ang ating kaligtasan at siya ang ating soon coming King na hahatol sa atin, sa ating mga ginawa. So, bago maganap ang sermon na ito ng Panginoon doon sa bundok o sa Mount of Beatitudes, tingnan natin ang mga pangyayari muna. Ano ba yung mga naunang nangyari? Bakit ang Panginoong Jesus ay nadako doon sa bundok ng malapit sa Galilea, bulubundukin ng Galilea yun eh. No? At bakit ba nadako siya doon? Tingnan natin ang kasaysayan. So, at the age of 30, si Jesus Christ, He was baptized by John the Baptist. And you know the story, napuspos siya ng banal na espiritu. No? At
dito, natupad yung kaninang binasa ng kapatid natin sa first reading, yung Isaiah 61, 1-4. Natupad ito. At ito'y katulad mismo ng Luke 4:18-19, na ang sabi ganito, sumasa akin ang Espiritu ng Panginoon dahil pilinin niya ako upang ipangaral sa mga dukha ang magandang balita. Sinugo niya para ipahayag sa mga bihag na malaya na sila at ang mga bulag ay makakakita na sila. Sinugo rin nila ako upang palayain ang mga inaapi at dumating na ang panahon ng pagliligtas ng Panginoon. At pagkatapos ay sinabi na naganap na ang propesiyang ito ngayong araw na ito. So, pagkatapos nito, so after this, so makikita ninyo, nangaral siya sa mga sinagoga. And he performed many miracles. Maraming milagrong ginawa ang Panginoon. Na nagkakataon naman, nung ginagawa ni Jesus Christ ang milagrong ito na may panahon na katindihan, mas matindi yung oppression, spiritual oppression, kasi dahilan sa pananakop ng mga Romano. At ang mga tao ay nakatingin sa propesiya na darating ang Misayas, ang tagapagligtas. Just like David, lalaban at ipagtatanggol sila. Can you say amen? Pero iba yung layunin ng ating Panginoon. Hindi na parito siya para siya ay makibaka. Para pumatay katulad ni David. No? Libo-libo ang pinatay. Hindi gayon. Gusto ng Diyos na tayo mapagpala. God wants to bless His people. Salmo 68:19, purihin ang Panginoon, ang Diyos na ating tagapagligtas na tumutulong sa ating mga suliranin sa bawat araw. Kaya sa pagkakataon yun, habang hinahabol siya ng mga tao, at akala talaga ang paniniwala ay siya ang kapalit ni Haring David. Siya ngayon ay nahabol doon sa bulumbudukin ng Nazaret. At doon tinatawag sa bulumbudukin iyon ay tinawag na kung saan siya ginanap niya ang sermon. At ito ang kanyang sinabi from verse 3. Mapalad ang mga taong walang inaasahan, kundi ang Diyos, sapagkat mapapabilang sila sa kaharian ng langit. Blessed are the poor in spirit, for theirs is the kingdom of heaven. Anong ibig sabihin dito? Hindi nangangahulugan na walang halaga ang mga tao noon. Kundi ang tinutukoy dito ay hindi yung kawalan ng inaasahan, kundi ang dukha sa espiritu at hindi nangangahulugang mahina o walang halaga. No? Nakukuha ba natin? So, God is referring doon sa kadukhaan sa pananalig o sa espiritu. Ibig sabihin, kinaikilala ng tao na ang kawalan ng kanyang magagawa kung wala ang Diyos. Hindi sapat ang sarili niya. Ito ang tinatawag na total dependence sa God. No? Kinalilimutan ang sarili, pagtitiwala sa sarili. Tanda ba niyo ang word of God na sabi, magtiwala ka sa Diyos ng lubusan at huwag kang mananahan sa sariling karunungan, sa lahat ng bagay sa isang guniin at itutumpak niya. Ito ang katangian o karakter ng taong poor in spirit at ang sabi, mapapabilang sila sa kaharian ng langit. Can you say amen? Are you poor in spirit? Wala ba tayo inaasahan kundi ang Diyos? Hindi ito'y kawalaan na tinutukoy dito, kundi ito ang mga taong ang inaasahan ay Diyos. At ito ang dapat na kaugalian natin. Can you say amen? Na tayo'y, we are totally dependent upon God.
Hindi tayo nangangahulugan lumalakad tayo sa sariling lakad. We have the accompaniment of the Holy Spirit. Kasama natin siya. Kaya sasangguniin natin siya. Verse 4, mapalad ang mga nagdadalamhati pag-ataalawin sila ng Diyos. Blessed are those who mourn, for they will be comforted. Ito ay tumutukoy sa mga nalulungkot. Dahil saan? Dahil sa kasalanang nagawa. Do you have a remorse? Tayo ba ay bipighati pag nakakagawa ba tayo ng kasalanan? O kawalan? O kabiguan sa buhay? No? Tayo ba ay nakakaroon ng conviction? No? Can you say amen? Kasi tayo ang mga, kasi pag usapan ng kingdom, ang kingdom, kaya ng kawiting kanina, meaning God reigns. The rulership of the king. Kingdom, domain refers to a territory. Territory is earth. And we have the citizens. We are the citizens of God in this extended territory of heaven called earth. So, kumpleto ang kingdom. And ang kingdom ni Lord ay narito. Kasama na natin. Sumasa atin na. At malulubos pa sa kanyang second coming. Can you say amen? So, makikita natin dito, kung tayo bilang citizens of heaven, ay meron bang tayo ay nalulungkot, tinutukoy dito, blessed are those who mourn, for they will be comforted. Yung tayo raw ay napipighati kapag tayo ay nagkakasala. O kung tayo may musuli rin na sa buhay, hindi tayo nag-revenge, kundi isinasa Diyos natin. Dinadaan natin sa duhod, dinadaan natin sa dasal. That is the citizens of the kingdom, at tayo ay i-comfort. God will send His Holy Spirit to comfort us in times of need. May pag-asa at aliw mula sa Diyos sa panahon ng kalungkutan. Can you say amen? Palakpakan natin ang Panginoon. Naranasan na ba ninyo ito? No? Kapangyarihan sa salita ng Diyos. No? Kapangyarihan sa kanyang presensya. Pag nadama natin presensya ng Diyos. Kapangyarihan sa kanyang mga ginagawa sa atin. May kaaliwan. Sino dito nakaranas ng kapighatian sa buhay, kabiguan, at naroon ng comfort ni Lord? Ako naranasan ko yan. At alam ko may mga dahilan tayo kung ba't tayo ay naging Kristiyano. May mga kaparaanan ng Diyos para madama natin ang kanyang pag-ibig. Naranasan natin ang pag-ibig ng Diyos. Sapat sa kabila ng ating mga kabiguan sa buhay, naroon ang comfort na ibinigay o kaaliwan ng Diyos. At kung kaya tayo ay naging mamamayan ng Diyos, naging mananampalataya tayo. Verse 5, mapalad ang mga mapagpakumbaba sapagkat mamanahin nila ang daigdig. No? Blessed are the meek, for they will inherit the earth. Pag sinabing meek, no, ang ibig sabihin ng meekness ay inahalin tulad dito sa tupa. Masunurin. God showed His meekness by being willing to submit to the will of God, even up to the point of death. Alam niyo, ang mission ni Christ, naparito siya to seek and save the lost. He died in our behalf. Siya atin naging substitute. Siya nagtaglay ng parusa para makamit natin ang justification. No? Hallelujah. So, God resists the proud, but He gives grace to the humble. Ang katangian pa ng mapagpakumbaba ay mahinahon at may pagpipigil sa sarili. No? Pinagpapala ng Diyos ang ganitong mga tao. No? The fruits of the Spirit, one of the fruits of the Holy Spirit is self-control. Paano ba? Kaya mo bang rindahan ang iyong sarili?
Pag ang ating kalikasang makasalanan, yung dating old life natin, ang magririnda sa buhay natin, bagsak tayo ng bagsak. But when we allow the Holy Spirit na siya ang manguna sa buhay natin, no, ay sigurado mangyayari ang mararanasan natin ang tagumpay at biyaya ng Diyos. So, again, pinagpala ng Diyos ang ganitong mga tao, mapagpakumbaba, mahinahon, at may pagpipigil sa sarili. Verse 6, mapalad na mga taong ang hangad ay matupad ang kalooban ng Diyos. No? Sabi dito, blessed are those who hunger and thirst for righteousness, dahil tutulungan sila ng Diyos na matupad iyon. Pag naghahangad daw tayo ng pagiging matuwid, hindi natin kaya ito. Di ba? Malimit kong mabanggit ito. Ayaw ko kung ginagawa pa rin ninyo. Pagdating ng December, at malapit na ang bagong taon, naglilista na tayo ng mga prayer petition. O yung mga tipan na gagawin mo. No? Kung may 7 araw lamang, hindi na po ako maninigarilyo. 7 days lang. Hindi na po ako iinom. 7 to 10 days lang. Pagbalik, mas masahol pa. Danas ko yan. Naisisir ko ito sapagkat danas ko yan. But when I fully surrendered my life to God, halimbawa tulad nung mag-alis ako ng alak at sigarilyo sa aming tindahan, 5 pa noon na tindahan namin, grocery store. No, 4 na grocery store, Tagaytay City, City Market, Mendez, Alfonso, isa sa Mendez Crossing, at isang Christian Martin Shopping Center. Ay makulit yung misis ko eh. Kasi pag kami may Bible study, tinutulugan ko, bagamat naniniwala ako, pero wala sa akin ang surrendered life. When I surrender to God, naalala ko yung Romans 12, to offer yourselves as a living sacrifice, holy and acceptable to God. No? Tinanggal ko ang alak at sigarilyo. And what happened? We closed shop noong year 2000 pagkat na-bankrupt kami. Nakita ko na 40% pala ng sales namin sa alak at sigarilyo, sa aming total sales, 40% pala ang galing sa alak at sigarilyo. Pero nagpatuloy kami. Why? Because I have decided to follow the Lord Jesus Christ. Yun ang alam ko, yung awiting, I have decided to follow Jesus. I have decided to follow Jesus. No turning back, no turning back. Kailangan tayo ay alipin ng ating salita. Yan ang tinatawag na integridad sa Panginoon. Ay nakipagtipan ka kay Lord eh. Kung sa tao, pwede pa, siguro. Pero nakakahiya pa kay Lord. Pero ang resulta, ang mga nawala, ibinalik ng sobra-sobra pa sa ibang paraan. Palakpakan natin ang Panginoon. Kaya nga, naging pastor, nagkaroon ng church, yung dating bodega ng groceries, naging simbahan, naging eskwelahan. Baliktad, yung pala redirection. And you will experience in your life. Mararanasan, akala ninyo, bakit ba ganun? Totoo yun. In all things, God works together for good to those who love Him and are called according to His purpose. Lamentation 3:37, walang bagay na nangyayari na hindi ipinahintulot ni Yahweh. Pero tapat siya. May gagawin siya. Redirection lang. Akala natin pinaparusahan, umaaring dinedevelop lang ating karakter para tayo'y tunay na mapabilang sa kaharian ng langit. Paano makakamit ang kalooban o righteousness ng Diyos? Answer, you must be hungry for it. Kailangan talaga naroon yung kakaibang
pagnanais mo. At ito ang pagkakaiba ng hunger for the things of the world versus hunger for the right things. Hungers for the things of the world, yung mga paghahangad mo ng mga bagay sa mundong ito will never satisfy you. Hindi ka mabubusog. Halimbawa, gusto mo maging milyonaryo. Things of the world. Temporal things. May 1,000,000 ka na, gutom na gutom ka pa. Kahit anong bagay ang nagugutom, kahit anong bagay papatulan. Diba? Nakakita kayo ng gayon? Nung ako ay wala pa sa Panginoon, kahit anong negosyo pinapasok, kaya ang dami eh. Ang dami kong negosyo. Ang daming dakot. Kasi pagkakuha mo ng isang negosyo, kuha ka ba ng kuha? Gaya na nangyayari sa mundo. Maging sa pasingtabing maging sa mga politiko kung minsan, no? Nakakuha ka na ng gayon, hahangarin pa mas malaki pa. Maging sa addiction. Sabi ng mga lecturer ng nakaranas na magsyabu, ang syabu sa permero, okay lang. Pero pataas ng pataas ang level hanggang sa ikaw ay magiging addict. Gayan din, sabi ng salita ng Diyos, doon sa Kawikaan 27 verse 7, yan. Kahit pulot ay tinatanggihan ng taong busog. Well, satisfied siya eh. Satisfied na siya eh. Ibig sabihin may katapusan. Well, satisfied na ako, busog na ako, Brad, busog na ako. Gayon din sa physical. At gayon din sa spiritual. I am contented with the blessing of the Lord. I'm happy with this. Pero ngunit ang taong gutom, kahit pagkaing mapait, ay matamis para sa kanya. At ang tinatawag ditong gutom, hunger for the things of the world. Iba po ang pang-akit ng mundo. Milyonaryo ka na, gusto mo maging bilyonaryo. Bilyonaryo ka na, gusto mo maging, ang tawag doon? Yung ano ba yun? Trillion? Hindi ko okay. Trilyano. No? So, gayon. Pero tayo, sa biyaya ng Diyos, ibang atin. We are storing riches in heaven. Can you say amen? Tayo ay kampante sa daigdig na ito. Alam natin ang salita ng Diyos. Alam natin na itong mundong ito ay dress rehearsal lamang paghahanda. And you are being tested even in small things. So that you can be tested in large things. To whom much is given, much is required. Ang prinsipyo ko ay nabago. Dati noon, kapital. I look after money. But now, I'm just a steward. Yun po ang nabago. Nung maranasan ko ang financial reverses, no? Kala ko I center on capitalism. But now, stewardship principles na ang umiiral sa akin. I'm just a manager. A manager is a caretaker. Sapagat ang bagay na ito ay iiwan natin dito sa mundo. Purihin ang Diyos. So, pananabik sa kalooban ng Diyos. Pag hinagad natin, tutulungan tayo ng Panginoon. Purihin ang Panginoon. God designed our body for hunger. Disenyo ng ating katawan ay may pagnanais sapagkat tayo nagugutom. Kanina nga, nag-amusal na ako, dumaan pa ako sa kantin. Gugutumin ako, ako'y mag-i-preach. Maaring gutumin ako, kumain ulit ako, isang tinapay pa. Kaya normal lang for you to be hungry when you are empty. Normal yun. Sa kabilang dako naman, spiritual hunger for the things of God ay katulad ng paghangad ng kabanalan in our daily walk with God ang siyang kinawibilihan. Magkaiba yun eh. Kung tayo, ang pursuit of holiness ang ating kinawibilihan. How to do that?
Itong ginagawa natin, pag Lord's Day, narito tayo. Meron tayong small group na kinawibilihan natin. No? Tayo ay follower of Jesus Christ. We are commanded to go. Hindi nakatapos doon. Go is just a command to go, but the real instruction there is to make disciples. Ay narating ka na. Kaya ikaw naman ngayon ang gagawing disipulo, ibig sabihin, you will be a multiplier of God. May mandato sa atin na citizens of heaven, na tayo magliliwanag para sa iba. Can you say amen? Kaya tayo, gawain natin, alaala ko nung bago-bago kami, may mga assignment kami, mga worker, magdadala kayo ng isa, kahit isa, sa loob ng isang linggo. No? Isa ng isa. Hanggang sa isa kahit isang buwan. Ay ngayon, kung minsan, yung spirit of complacency nangyayari, loob na isang taon, walang nadala kahit isa. Pero hindi gayon tayo. Tayo ngayon ay disciple maker. Okay. So sabi ni Lord, sabi ni Jesus Christ, in John 4:32, ayaw ko nariyan, verse 1. In John 4:32, I have put to it that you know nothing about. May pagkain ako, pero hindi nyo alam yon. Kaya doon sa John 4:34, ay sinagot siya ng Panginoon, my food is to do the will of Him who sent me and to finish His work. Ang pagkain ko ay sundin ang kalooban ng Diyos at tapusin ang assignment na nakaatang sa aking balikat. And that is to seek and save the lost. Eh, kanino ibinibigay ngayon? No? In His kingdom, may reign, may rule, power and authority. God has given us this delegated authority to make disciples. So lahat tayo ay disciple maker. Can you say amen? Palakpakan naman natin ang Panginoon. May assignment pala tayo. Hallelujah. We must be hungry for the bread of life. Matthew 4:4. Man shall not live on bread alone, but on every word that comes from the mouth of God. No? Medyo mahaba itong bahagang ito. No? Hindi raw tayo nabubuhay sa ibang salin, hindi tayo nabubuhay sa tinapay lamang, kundi sa mga salita ng Diyos na namumutawi sa kanyang mga labi. Tingnan natin si Job. Anong sabi naman ni Job? Sabi ni Job ay ganito. Tingnan niyo si Job. Job 23:12, nariyan. Sinusunod ko ang kanyang mga utos at iniingatan ko sa aking puso. Inihahide niya sa kanyang heart yung Word of God. Pinahahalagahan ko ang mga salita niya ng higit pa sa pang-araw-araw na pagkain ko. Alin daw binibiging halaga niya? Ibig sabihin, pwede na akong, siguro sabi niya, pwede akong magutom sa pangangailangan ng pagkain physical sa akin. Huwag lamang sa pagkain ng aking kaluluwa. That is touching, no? Gano'n natin pinapahalaga ng salita ng Diyos? Tayo ba, 3 times tayo kumakain, may merienda pa. How about yung pagkain ng ating kaluluwa? How many times? Alam kong malimit. Bago tayo kumain, nag-pray. Di ba? Sa lahat ng ating gagawin, ginagawa natin. No? Inihiling natin ang gabay ng Diyos. So, naniniwala ako, sa ating mga Kristiyano, mas lamang ang pagdidili-dili sa kanyang mga salita. Sapagkat tayo ang mamamayan ng langit na hindi lumalakad ng walang pagsangguni sa ating King of Kings and Lord of Lords. Can you say amen? Maging gawin naman sana natin yon. Okay. Sinusunod ko ang kanyang mga utos at iningatan ko ito sa aking mga puso.
Pinahahalagahan ko ang mga salita niya ng higit sa pang-araw-araw na pagkain ko. Grabe. Si Jeremiah naman, ito yung si Jeremiah, no? The Old Testament prophet, in Jeremiah 15:16, ganito sabi niya, when your words came, nung dumating ang iyong salita sa akin, I ate them, kinain ko ito. Sa Batangas, nilamon ko ito. Pagkain sa kanya. No? They were my joy and my heart's delight. Kagalakan sa akin. For I bear your name, Lord God Almighty. Purihin ang Panginoon. Nawa, mangyari sa atin ito. Can you say amen? Purihin ang Diyos. Verse 7. Mapalad ang mga maawain. Mapalad ang mga maawain or merciful dahil kaawaan din sila ng Diyos. May mahabagin tayong Diyos na nagkakaloob ng mga bagay na hinahangad natin. Kung mahabagin ang Diyos natin, no? Dapat tayong mga anak niya gayon din. Dapat tayo ay pareho din o katulad din ng ating Amang nasa langit. At nagre-reward siya sa lahat nating ginagawa. Tandaan niyo yan. Mayroong reward from heaven. Maaring dito hindi mo makamit ang reward. Pero pagdating niya, darating ang pagkakataon na panahon para magbigay ng biyaya pag siya dumating dito. Sabi dito sa ano ang mangyayari when our soon coming King comes? Ano mangyayari? Halimbawa dumating na. Haharap na tayo, dumating na si Lord. Ano mangyayari? Sabi sa Mateo 25:31-40, kapag ako na anak ng tao ay dumating na bilang hari, kasama ang lahat ng anghel, uupo ako sa aking dakong trono. Tingnan niyo ito. Titipunin ko sa aking harapan ang lahat ng lahi sa mundo. Pagbubukod-bukurin ko sila tulad ng ginawa ng pastol sa tupa at kambing. Ang mga tupa na walang iba kundi ang mga matuwid ay ilalagay ko sa aking kanan. At ang mga kambing na walang iba kundi ang masasama ay ilalagay ko sa aking kaliwa. Pagkatapos sasabihin ko sa mga tao sa aking kanan, halik kayo, kayong pinagpala ng aking Ama. Manahin ninyo ang kahariang inihanda sa inyo mula pa nang likhain ang mundo. At magtatanong naman, no? Sabi ng Panginoon, sapagkat noong magutom ako, ako'y pinakain ninyo. At nang mauhaw ako ay pinainom ninyo. Nang maging dayuhan ako ay pinatuloy nyo sa inyong tahanan. At nang wala akong maisuot, ay binihisan nyo. Nang may sakit ako ay inalagaan nyo. At nang nasa kulungan ako'y inyong binisita. Sasagot ang mga matuwid. Kailan po namin kayo nakitang nagutom at aming pinakain? Unauhaw at aming pinainom. Kailan namin kayo nakitang dayuhan at aming pinatuloy o walang maisuot at aming binihisan? At sasagot ako bilang hari. Tingnan niyo, sinasabi ko sa inyo ang totoo. Nang ginawa niyo ito sa pinakahama kong mga kapatid, para na rin ninyong ginawa sa akin. Hallelujah. Kaya mayroong panahon ng awarding ceremony si Lord pagdating dito. Una sa lahat, tayo na nakatala ang pangalan sa aklat ng buhay, ilalagay sa kanyang kanang bahagi. At yung iba sa kaliwa. No? Yung hindi kabilang sa kaharian ng Diyos. At sasabihin sa atin, come, makibahagi kayo sa aking kaligayahan na inihanda na ng Ama bago palikhain ang mundo. Nakakatakot na sasapitin nang wala sa Panginoon.
Kaya tayo mayroong accountability with God as a Christians. Your first ministry is your family. Share the good news to your family and friends up to the ends of the earth. Unahin na natin first ministry. Marami pa tayo sa pamilya natin. Hanggang sa tayo makarating sa ating kaaway. No? Okay, purihin ang Diyos. Colossus 3:12. Kaya bilang mga banal at minamahal na pinili ng Diyos, dapat kayong maging mapagmalasakit, maganda ang kalooban, mapagpakumbaba, mabait at mapagtiis. Ang marunong magpatawad, tumulong at umunawa sa kapwa ay tatanggap din ng awa mula sa Diyos. Verse 8. Mapalad ang taong may malinis na puso, pure in heart. Paano ba yung malinis na puso? Tayo hindi perpekto. Pero kaagad, hindi tayo may remorse pag nagkasala. Here I am, Lord. I surrender. I want to start anew. Forgive me and bless me. Holy Spirit, tulungan mo ako na masunod ko ang kalooban ng Ama. Mapalad ang taong may malinis na puso dahil makikita nila ang Diyos. Being a child of God, our first priority is the pursuit of holiness. Ang may malinis na puso ay tapat, hindi mapagkunwari at hangad ang kabanalan. Ulitin natin. Ang may malinis na puso, yung pala may malinis na puso, ay tapat. Truth. No? Hindi mapagkumwari at hangad ang kabanalan. Hallelujah. Thanks to our mediator, to the Father and High Priest, Jesus Christ, for all He has done for us at the cross. Sa ginawa ni Jesus Christ sa krus ng Kalbaryo, binura niya ang ating mga kasalanan. Ang tanong nakaraan bang kasalanan yon? O maging sa ngayon, maging sa kasalukuyan, at maging sa darating pa? Ang ating gagawin lamang is 1 John 1:9. Come to Him and surrender. Confess your sin. He is rightful and just to forgive us from all our sins and unrighteousness. And He will cleanse us. Amen. Purihin Diyos. Ang tanong ni Haring David sa Diyos, sa Salmo 15:1 ay ganito, Panginoon, sino maaaring tumira sa inyong templo? Nagtanong si Haring David, sino makakasama sa inyong kaharian? O sino ang mga taong maaaring tumira sa inyong templo? Sino ang karapat-dapat na tumira sa inyong banal na bundok? Ang sagot ng Panginoon is Salmo 15:2-3 ganito, ang taong namumuhay ng tama. Ang taong namumuhay ng tama, walang kapintasan at taos-pusong nagsasabi ng katotohanan, hindi naninirang puri at hindi nagkasalita at gumagawa ng masama laban sa kanyang kapwa. Ito ang sagot ng Panginoon. It's written in Psalm 15 verse 2. Ulitin natin. Sa tanong, ito ang sagot sa tanong ni Haring David, sino ang nararapat na tumira sa iyong templo? O sa banal na bundok? Ang taong namumuhay ng tama, walang kapintasan, at taos-pusong nagsasabi ng katotohanan, hindi naninirang puri, at hindi nagsasalita at gumagawa ng masama laban sa kanyang kapwa. Pag ako nagibigas ng YouTube, yung panamang ating mga ibinotong nakalagay sa pedestal, sa mataas na antas ng departamento ng gobyerno, katakot-takot. Nakakakumamba,
sorry for the word, nakakadiri. Sariling kapwa, sasabihan ng aso. Judas. Nararapat ba yung manggaling sa bibig ng isang mananampalataya? Pag-pray nating maigi. Hallelujah. Yan ang mundo. In the prophecy of Isaiah in chapter 35, 8 to 10, meron daw, and a highway will be there. Yung binabanggit ni Joshua, meron daw, di ba, yung ginto, graba lamang doon sa daan. And a highway will be there. Meron daw highway ng new heaven and new earth. It will be called highway of holiness. It will be for those, ito'y para sa mga lumalakad ayon sa pamamaraan ng Panginoon. Only the redeemed will walk on there. For the unclean, no way. That is the highway of holiness in new heaven and new earth. 9. Lapit na tayo matapos. Mapalad ang taong nagtataguyod ng kapayapaan dahil tatawagin silang mga anak ng Diyos. Sino dito ang mga lupon? Meron ba dito mga lupon? Tagapagtaguyod ng barangay ng kapayapaan. Mapalad ng tao nagtataguyod ng kapayapaan dahil tatawagin silang mga anak ng Diyos. Ano ba ang gawain ng tagapagkasundo? Ano ba ang ginagawa nito? To reconcile people with God and with one another. No? At itong karakter na ito ng Diyos ay dapat sumaatin din. Promoting peace. Not avoiding conflicts. Kung minsan tayo naiwas. No. Kaya tayo nagpupromote ng peace eh. Pag may gulo, we are there to be a solution. You are not a part of the problem. Maging tagapag-ayos ng hidwaan at huwag maging sanhi ng kaguluhan. Yan ang papel natin. Kumisan, may mga pangyayari. Darating, makikiisyoso. Nadadagdagan pa ang problema. But for the Christians, we are there for the solution and not to be part of the problem. Can you say amen? 10 to 12. Mapalad ang dumaranas ng mga pag-uusig dahil sa pagsunod nila sa kalooban ng Diyos, dahil makakasama sila sa kaharian ng Diyos. Mapalad kayo dahil sa pagsunod ninyo sa akin, ay iniusulto kayo, inuusig at pinaratangan ng masama. Ganon din ang ginagawa nila sa mga propeta noong una. Kaya magala kayo dahil malaki ang gantimpala ninyo sa langit. If you want a great reward from heaven, maranasan natin ito. At tagasunod ni Kristo ay makakaranas ng opposition for doing what is right and for their faith. At sa ating pananatiling tapat sa kabila ng pag-uusig ay may kapalit naman na great reward from God in heaven, even year. Kaya tinatawag ko ang earth as extended territory of heaven. Di ba? Panalangin natin kung ano nasa langit magkaroon sa lupa. And for the Christians, we belong to the kingdom. This is also a territory of God. We are His citizen. And we have a king that rule us. He is in our heart. Conclusion. The Beatitude describe the values of God's kingdom. Binaligtad ng mga ito ang pananaw at inaasahan ng mundo. Sa halip na purihin ang kayamanan, pinagpala ni Jesus ang pakakumbabaan. Yan, nariyan. Sa halip na papurihan ang kapangyarihan, pinagpala niya ang kahinahunan or gentleness. Sa halip na paghihiganti, siya ay nagpapala ng aliw. Sa halip na kasikatan,
pinagpapala niya ang katapatan kahit sa gitna ng pag-uusig. Take away verse. 1 Peter 2, 1-3. Remember this. Dahil ipinanganak na kayong muli, talikuran nyo na ang lahat ng uri ng kasamaan, pandaraya, pagkukunwari, pagkainggit, at lahat ng paninirang puri. Gaya ng sanggol na bagong anak, manabik kayo sa dalisay na gatas na espiritual upang lumago kayo hanggang makamtan nyo ang ganap na kaligtasan ngayong nararanasan na ninyo ang kabutihan ng Panginoon. Can we give a clap loud to the Lord? Tayo na po tayo. Purihin ang Diyos. Panginoon, salamat po na sa aming pag-aaral nakasama ka namin at hiniling po namin na lahat ng mga mensahe na bagamat ako ang bumanggit, ako po ipinadaloy mo lang sa akin ito. At ikaw mismo ang nangusap para sa bawat kaluluwang naririto. Mapagpala mo po ang bawat isa at makuyom sa kanilang mga puso ang iyong mga mensahe, may pamuhay, malakaran, at masunod ang iyong kalooban. Lord, thank you sa iyong mga tagubilin at pagpapalang itinalaga na aming maunawaan at malaman din namin kung paano ba ang tagusunod ni Kristo. Muli salamat po. We give you praise, honor, and glory. And we say we love you, Lord. In Jesus' name, Amen. Sa pagkakataong ito, dire-diretso na ho tayo. Ianda natin ang communion elements. Tuwing sasapit ng ganitong pagkakataon, para sa akin, napakahalaga po nito. Kaya pala ito'y tagubilin ng ating Panginoon. Huwag nating kaliligtaan ang selebrasyon ng hapag. Pagkat sa pagkakataong ito, tayo habantangan natin ang communion elements na nagsisimbolo ng katawan ng Panginoong Jesucristo na nasugatan dahil sa ating mga kasalanan. Tangan din natin ang dugo ng Panginoong Jesucristo na natigis sa krus ng Kalbaryo para sa kabayaran o pagpapatawad ng ating mga kasalanan. Nanganap ito nung siya'y dakpin. Matapos, ipagpasalamat niya ang tinapay, pinagpasalamat sa Panginoon, kanyang pinagpira-piraso at inabot sa mga disipulo at sinabi, tanggapin ninyo ito't kanin bilang pag-alaala sa akin. Maalala po natin ang ginawa ni Jesus Christ para ang lahat nating sakit, hindi tayo ang magbayad ng sakit, kundi siya. Ginawa niya ito. Tanggapin po natin bilang pag-alaala sa kanyang ginawa para sa atin. Pagkatapos nilang kumain, kinuha niya ang saro. At sinabi, ang sarong ito ang bagong kasunduan na iniaalay ko para sa inyo. Tanggapin ninyo ito at inumin bilang pag-aalala sa akin. Sa aklat ng Exodus, kung walang pagbubuo ng dugo, walang kapatawaran ng kasalanan. Naganap po ito. Your sin were forgiven. Tanggapin po natin. Purihin ang Panginoon. Napagpala po ang bawat isa. Ala, ito. Ito tanggalin na.
Ilagay po natin ang ating kanang kamay sa ating dibdib at sabay-sabay po nating bagkasin ang kami ay nagpasya. Kami ay nagpasya. Kami ay nagpasyang na magmahalan bilang magkakapatid. Ang isa ay para sa lahat, ang lahat ay para sa isa. Ang lakas ng isa ay lakas ng lahat. Ang kahinaan ng isa ay kahinaan ng lahat. Kami ay nagpasyang magtulungan sa hirap at ginhawa. Ang bawat isa ay hugutan namin ng lakas. Kami ay nagpasyang sama-samang lumago bilang mga anak ng Diyos. Sa pangalan ni Jesus, Amen. So, maaari na po kayong maupo. So, meron po tayong newcomer. So, inaanyayahan ko pong tumayo si Sister Evernie. Ayan. So, extend po natin ang ating kamay sa kanya at ipagpipray po natin siya. Lord, maraming salamat po sa araw na ito, sa bagong mukha na dinala ninyo sa banal na tahanan mo. Lord, we believe na hindi ito aksidente, na ang pag-attend niya today is part of your perfect plan. Salamat, Lord, dahil this is a blessing for us and also for them also. So we pray, Lord, na maramdaman nila ang warmth ng iyong banal na tahanan, ang pagmamahal at acceptance mula sa iyo. Remove any fear, any doubt, and any hesitation sa kanyang puso at replace it with peace and joy. Yun lamang po ang aming samot dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Purihin po ang Panginoong. It's giving time po ulit. Tunay nga po na napakaganda ng mensahe. Sabi nga po, mapalad yung mga taong nagdanais na sumunod sa kalooban ng Panginoon. So babasahin ko po ito sa 2 Corinthians 9 verse 8. Ang sabi po dito, kayang gawin ng Diyos na sumagana sa inyo ang lahat ng bagay upang sa lahat ng panahon, sa lahat ng bagay ay meron kayong kasaganaan para sa mabubuting gawa. So ang pagbibigay po, ito po yung nais ng Panginoon sa atin. Hindi dahil kailangan ng Diyos ang pera, ang Diyos po natin ay mayaman, kundi ang makita sa atin ng Diyos ay meron tayong pagsunod. Sabi po dito, meron pong 3 bagay dito pong nakapaloob. Ang sabi po dito, kasapatan. Sa lahat ng bagay, sa lahat ng panahon, sa anumang pangangailangan natin, si Lord po ang bahala.
Pero gusto po ng Diyos makita sa atin na kaya ba nating sumunod sa nais ng ating Panginoon? Ang pangalawa po, ang sabi po dito, kasaganaan. Alam niyo po, hindi naman laging pera. Minsan, kapayapaan, minsan, yung mga open doors na binubuksan ng Panginoon sa atin. Hindi pa po ba sapat yun na tayo sa bawat araw ay nakakaraos, saan po galing ang bawat meron tayo? Ito po ay nagmumula sa ating Panginoon. Kaya nga po sabi dito, ulitin ko, kayang gawin ng Diyos na sumagana sa inyo ang lahat ng bagay upang sa lahat ng panahon, sa lahat ng bagay ay mayroon kayong kasaganaan para sa mabuting gawa. Yung pangatlo po, ang sabi po ay para sa mabuting gawa. Hindi po para magyabang tayo sa pagbibigay natin, kundi para ma-share natin ang bawat tinatangkilik natin. Di po ba sabi nga doon kanina sa pag-aaral natin, mapalad yung mga tao na nagnanais na makatulong. So yung po yung puso ng Diyos. Saan po ba ginagamit ang ating mga kaloob? Ang ating pong mga kaloob ay ginagamit para patuloy na makahayo at patuloy na maibahagi ang salita ng Diyos. Sabi nga po, gusto ng Lord na sa bawat pagbibigay natin, naandun po yung ating kagalakan. Nagbibigay ka kasi alam mong galing lahat ito sa Panginoon. Nagbibigay ka dahil alam mo, ang bawat sentimong binibitawan mo, hindi kalugihan sa iyo kapatid, manapa, mga kaluluwa ang inaakay dito. So hawakan po natin muli ang ating mga kaloob. Hallelujah, thank you Lord. Mapagmahal naming Ama, marami pong salamat para po sa amin isang pribilehyo na kami ay makapagbigay sapagkat bawat sentimo na meron kami nagmumula sa iyo. Lord, pagpalain mo po ang bawat kaloob na ito. Alam po namin na ito ay patuloy na magagamit sa iyong ministeryo. Sa pangalan ni Jesus, Amen. Bigay po tayo ng may kagalakan sa ating Panginoon. Maawit, nagpupuri, nagdiriwang lahat. Papuri kay Yahweh, Yahweh, Yahweh. Lumalapit sa presensya mo, nagpupugay ang lahat. Papuri kay Yahweh, Yahweh, Yahweh. Sa lahat ng oras, sa bawat araw, pinupuri at sinasamba. Bawat tunay na Diyos, hari ng mga hari, tapat kailanman, hindi nagbabago. Ikaw ang tunay na Diyos, hari ng mga hari, tapat kailanman, hindi nagbabago. Ikaw ang tunay na Diyos, hari ng mga hari, tapat kailanman, hindi nagbabago. Ikaw ang tunay na Diyos, hari ng mga hari, tapat kailanman, hindi nagbabago. Si Yahweh ang ating Diyos. Salamat muna tayo sa Panginoon. Before benediction, I encourage you to bow down your head and we will pray. Panginoon, mula sa trono ng biyaya sa kalangitan, tunghayan mo po ang bawat mga anak mong nasa bulwagang ito. Ikaw ang Diyos na nagpapala sa iyong mga anak
Ikaw ang Diyos na mayroong parating divine reversal. Kung sa panahon ito, sa panahon ng mundo ay mayroong taghirap, alam ko, Panginoon, na i-reverse mo para sa iyong bayan, na gagawin mong kasaganaan para sa iyong mga anak. Mangyari po, Panginoon, ay pagkaloob niyo ang kasaganaan sa bawat tahanan ng pamilyang naririto. Mula sa ama ng tahanan, sa ina ng tahanan, bagay sa kanilang mga anak. Ikaw ang kasapatan namin, and you own everything. As you said in your word, in the book of Psalm 24 verse 1, the earth is yours and the fullness thereof. So Lord, kami po ay nananambitan na sa pagkakataong ito, buksan mo ang dulong awan ng langit at ipagkaloob mo po ang pangangailangan nila ng bawat isa. Mag ito'y pinansyal, mag ito'y relational, emotional, Lord, maging material na bagay, Lord. May pagkaloob mo po ng kasapatan at higit pa sa aming mga pangangailangan para may magamit kami sa pagkakawang gawa para sa iba. Mapagpala mo po ang bawat isa. And sa pagkakataong ito, Lord, ibuhos mo po ang iyong pag-ibig. Paranas mo ang ibayan yung kaaliwan sa bawat isa kung may nalulungkot. At madama namin ang iyong pag-ibig. Lord Jesus Christ, Ikaw ang aming kasaganaan. As you said in your word in Ephesians 3:20, you are able to give us all what we need immeasurably, abundantly above all that we can ask from you by the power that is in us. Yamang nasa amin ang iyong banal na Espiritu. Maranasan po namin ang kaganapan ng iyong mga salita sa buhay namin sa Ephesians 3:20. Salamat, Lord Jesus, sa pagkakaloob mo sa bawat isa ng iyong kasaganaan. And banal na Espiritu, Lord, ang gabay mo, ang guidance mo, ang iyong divine guidance ang nga pa sa amin na bago kami magkasagawa ng aming gagawin, may sangguni ka namin at ang kung ididirect mo ang aming mga lakad. Salamat, Panginoon, sa pagkapala, kaaliwan ng iyong mga salita sa aming buhay. Mula ngayon at pakailanman, tinataas namin ang iyong dakilang pangalan. Ang pangalan ng Panginoon Jesucristo na sa silong ng langit ay binigay ng Ama na aming tagapagligtas. To you be the glory. In Jesus' name, Amen. God bless us all.